Nagkamali ka ba? Pinutok sa loob ng hindi sinasadya. Lagot ka! So, pag-usapan natin ang emergency contraceptive pill. Tinatawag din po itong morning after pill and pinipigilan po nitong magbuntis ang isang babae. Nice. Ang morning after pill po ay iniinom pagkatapos ng unprotected contact. So, ibig sabihin, hindi mo po sinasadya na maputukan o mag-release sa loob ng matres ng inyong partner. Yeah, boy. Or kadalasan kapag ang contraception ay nagkakaroon ng failure. For example, ang isang lalaki ay nabutas ang kondom. What? Wow. I-share lang natin na ang Plan B morning after pill ay kahit kailan hindi nag-terminate ng pregnancy dahil hindi po ito abortion pill. Hindi rin po ito nakakaapekto kung merong existing pregnancy na naganap. Hindi rin po ito nagkukos ng any birth defects and any miscarriage. Isama ko na rin na never nag-cause ng infertility kung sakaling gumamit ka ng tinatawag na morning after pill. So, paano po ba ito gamitin? Kailangan nyo lamang po ito inumin gamit ang isang basong tubig at pwede nyo po itong inumin with or without food. So, ano po ba yung mga posibleng side effects? Pwede po mapaaga ang inyong regla, pwedeng maging lighter, pwedeng maging heavy, pwede rin pong maging dati lamang ang inyong regla. Pwede rin din po kayo makaranas dito ng pagduduwal or pagsusuka. At kung sakaling naisuka nyo po ito within 2 hours ng inyong pag-inom, kailangan nyo po agad ito i-inform ang inyong OBGYN. Siya po ang magde-decide kung sakaling kayo po ay magte-take ng another or hindi na, kung ito po ba ay effective or hindi na. Pwede din po kayo makaranas ng pagkaliyo or even po pagsakit ng inyong dibdib or breast tenderness na nagiging side effect po kasi ito ng morning after pill. So, paano nangyayari yon? Meron po kasi tayong dalawang uri na tinatawag na morning after pill. Number 1 po yung tinatawag ng levonorgestrel. Ito po ay nagpe-prevent lamang ng ovulation. So, ibig sabihin, pinipigilan po nitong mag-release, maglabas ng itlog from the ovary papunta sa fallopian tube. So, ibig sabihin, kung walang itlog at nandyan ang sperm, walang pregnancy magaganap. Kailangan lamang inumin ito within 72 hours after unprotected contact. Actually, mga madam and sir, it can reduce the risk of pregnancy up to 89%. Meron ba nito sa Pilipinas? Actually po, nakakita na ako nito sa Mercury Drug or even po sa South Star Drug, pero limited lamang po yung stocks nila. So, kung sakaling naubusan, meron po tayo sa online, mga madam and sir. We have the planbmanila.com and even po yung planbphilippines.ph. Ano? Meron silang ino-offer na same-day shipping. What if naman, madam, na i-release na yung itlog, nakalabas na po yung itlog, paano naman magiging effective yung tinatawag ninyong morning after pill? So, dito na po pumapasok yung second type of morning after pill natin na ulipristal acetate. Blinablock din po nito yung epekto ng progesterone hormone ng isang babae para mapigilan din po ang tinatawag na ovulation. Aside from this, ini-inhibit din po nila yung tinatawag na sperm capacitation. Pinipigilan po nitong mag-fertilize ang sperm sa egg. Alam niyo po ba na mas effective po ito kaysa sa levonorgestrel? Sinasabing it can reduce the pregnancy up to 98%. Kailangan lamang po i-take ito within 120 hours or within 5 days after mong makipagtalik ng unprotected sex. Tandaan, hindi mo dapat gamitin as a regular use of birth control pill ang tinatawag nating morning after pill dahil magkaiba po ito. Hindi ka rin po nitong maiiwasan magkaroon ng tinatawag na STI or STD, mga madam and sir. So, kailangan nyo po ng another barrier method which is yung tinatawag nating condom. So, kung sakaling hindi mo sinasadya na nakarelease ka ng inyong similya sa inyong partner, mas mainam pa rin pong magpakonsulta muna sa inyong doktor before taking any emergency contraceptive pill para malaman kung alin nga ba talaga ang dapat para sa inyong misis. God bless!